Part 98, Gretchen. Hello, Ashland listeners. Kamusta po kayo? Sa tingin nyo, saan na kaya naroroon si Demetrio? Mukhang mahirapan silang hanapin ng lalaki. Pero in fairness kay Gretchen, talagang buwis-buhay ang gagawin niya para sa pagtulong para mahanap ang asawa. Sa tingin nyo, makikita kaya nila agad si Demetrio? Well, yan ang aalamin natin today kaya tumutok lang po kayo dahil magsisimula na tayo. Kagaya ng sabi ni Gretchen na sa probinsya siya lumaki kung saan malapit lang sila sa bundok, madali lamang para sa kanya ang maglakad sa madulas at maputik na daan. Di naman siya nagmamadali pero tuloy-tuloy lang ang lakad niya, samantala ang mga kasamahan niya nahihirapan na sumabay sa kanya. Subalit kahit na mas mabilis ang lakad niya kaysa sa mga kasamahan niya, puno ng pag-iingat ang bawat takbang niya. Di siya po pwedeng madapa at baka kung anong mangyari sa dinadala niya. Mas mababa ang temperatura ng bundok kaysa sa ibaba. Kung sakali man na nahimatay ito, sigurado siya mahihirapan ang lalaki lalo pat malakas ang ulan kagabi. Mahihirapan din silang tuntunin ng mga baka si Demetrio at mga kasamahan nito dahil nabura na yon ng ulan. Nang makarating sila sa magubat na lugar, agad na tinalunto ni Gretchen ang isang maliit na daan. Miss Gretchen, may malaking daan po sa kabila? Maraming kasama si Master Colin kaya't mukhang imposible na dito siya dadaan, komento ni Jomar. Maging ang mga rescue team ay hindi sumang-ayon sa daan na tinatahak ni Gretchen. Ilang taon na sila sa trabaho nila at alam nilang masyadong delikado ang sumuot sa mga maliliit na daan ng bundok pero nagpumilit pa rin si Gretchen. Na makitang walang balak sumunod sa kanya, tsaka lang siya nagsalita. Naalala niyo ba kung bakit narito si Demetrio sa bundok? Of course, nagpunta to sa bundok para hanapin si Bianca. Agad namang nakuha ni Jomar kung anong ibig sabihin ni Gretchen. Nakidnap si Bianca kaya't malamang hindi dadaan sa main road ang mga kidnappers kung sakali at matalino ang boss niya. Agad nitong maiisip ang nasa utak nila ngayon. Mabuti na lang magaling ding mag-isip ang asawa ni Master Colin. Higit sa lahat, base sa panahon kagabi, sigurado sila hindi nakakalayo si Master Colin. Sigurado silang nasa malapit lang ang lalaki at malamang natatakpan lang ng lupa o di kaya mga dahon. Agad niyang inutusan ng lahat na sundin ang sinasabi ni Gretchen. Nang mga oras na yon, muntik nang madapa si Gretchen nang mapansin niyang may kakaiba siyang natapakan. Mabilis naman siyang inalalay ni Jomar para di siya tuluyang bumagsak sa lupa. Ayos lang po ba kayo, Miss Gretchen? Kinakabahang tanong ni Jomar. Ayos lang ako. Ani at agad kinuha mula sa putik ang bagay na natapakan niya. Nang malinisan niya, iyon ay napagtanto niya, pag-aari yon ng asawa niya. Kay Demetriong relong to? Kanina pa sila naglalakad at iyon ang unang clue na nakuha nila. Subalit wala silang nakitang katawan sa paligid. Ang mas nakapag-aalala lang malapit yon sa lugar kung saan ang landslide. Sigurado ako, nasa malapit lang si Mr. Yamoto. May mga area pa tayong hindi napupuntahan. Subukan pa nating maghanap, ani ng team leader. Ilang sandali pa napansin ni Gretchen na isang maliit na bahay na gumuho na. Agad niyang tinawag ang mga kasama niya at sabay nilang sinipat ng tingin ng lugar. Nahigit ni Gretchen ang kanyang paghinga na makita niya ang pamilyar na kamay ng asawa niya na nasa loob ng maliit na kuweba, ilang metro ang layo mula sa bahay. Tulong-tulong ang mga rescuer sa pag-alis ng mga dahon at damo na nakatakip kay Demetrio hanggang sa bumungad sa kanya ang namumutlang mukha ng asawa niya na halos matabunan na rin ng mga putik. Demetrio, puno ng kaba niyang sambit at sinubukan tong gisingin. Mabuti na lang at kahit wala itong malay, steady pa rin ang paghinga nito. Wala siyang pakialam kahit madumi ang paligid at tumulong na sa pag-alis ng putik na nakabaon sa asawa niya. Gumising ka, Demetrio. Aawayin pa kita sa pagbabuwis mo ng buhay sa babaeng yon. Umiiyak niyang sambit. Sabalit maya-maya pa'y natigilan siya nang makaamoy siya ng kakaiba. Hindi lang putik ang naroroon kung hindi, nangingibabaw ang amoy ng asupre sa paligid na para bang nagpapahiwatig na hindi landslide ang dahilan kung bakit hinimatay ang asawa niya. Nataranta na si Gretchen na mapagtanto na kaya hindi nakalabas si Demetrio sa kuwebang iyon ay dahil naipit ng mga putik at bato ang kalahati sa katawan nito. Bilisan ninyo, mas mainam na basa pang lupa kapag naghukay tayo, utos ng team leader.
Maging si Gretchen tumulong na rin para mapadali ang pagliligtas nila sa asawa niya. Base sa obserbasyon ni Gretchen, hindi mamatay si Demetrio dahil sa pag-iipit ng katawan nito sa kuweba, kundi sa lamig ng temperatura sa paligid. Kapag bumaba na ang temperatura, maaaring tuluyan ng mawala ng hangin ang isang tao at tuluyan ng malagutan ng hininga. Sa halos naninilim niyang paningin, unti-unting nagkamalay si Demetrio. Nangunot ang kanyang noo nang marinig niya ang boses na tumatawag sa pangalan niya. Dahan-dahan niyang minulat ang kanyang mga mata. Bumungad sa kanya ang mga mukhang di pamilyar sa kanya. Subalit ilang saglit pa nawala ang mga ito sa paningin niya nang mapatingin siya sa isang pamilyar na mukha. Napagtanto niya na ang boses na tumatawag sa kanya na siyang nagpabalik sa ulirat niya ay boses ng asawa niya. Agad na tumubo ang kaba sa puso niya. Bakit narito si Gretchen? Masyadong delikadong lugar para sa babae? Subalit nang tingnan niya ang mukha nito, parang nawala lahat ng iniisip niya. Puno ng pag-aalala ang mukha nito na para bang konting-konti na lang maiiyak na. Pero sa kabila ng pag-aalala nito, kita niyang determinasyon nito habang tumutulong sa paghuhukay sa kanya. Binuka niya ang kanyang bibig para tawagin ang pangalan nito, subalit wala siyang lakas para gawin ang bagay na yon. Kaya naman kahit nahihirapan siya, iniangat niya ang kanyang kamay para patigilin to sa paghuhukay. Namilog ang mga mata ni Gretchen, marahas na nag-angat ng tingin kasabay ng kanyang pagkasurpresa. Demetrio! Agad niyang sinipat ng tingin ng lalaki. Sa namumula nitong mukha, sumilay pa rin ang maliit na ngiti sa labi nito. Dahil sa tuwa nagising na ito, marahan niyang hinawakan ang kamay ni Demetrio. Masuyong pinisil. Mainit ang kamay ni Gretchen na nagbigay panatag sa puso niya. He is afraid of not seeing her again, but now he is relieved that she is here. Nang sumabog ang bomba sa maliit na bahay, agad siyang nakapagdago sa maliit na kuweba. Hindi niya alam kung ipagpapasalamat ba niyang landslide kaya nakaligtas siya sa patibong na nakahanda para sa kanya. But one thing is sure, may nais pumatay sa kanya. Kapit ka lang, okay? Darating din maya-mayang ambulansya para sa'yo. Marahang tumango sa Demetrio. Okay. Paos ang boses si Demetrio marahil dahil kulang na sa oxygen gawa ng pagkakabaon nito sa kuweba at malamig na temperatura. Kahit na pinilit niyang sarili niyang manatiling gising, unti-unti pa rin pumikit ang talukap ng kanyang mga mata. Pero dahil nakita niya na ang mukha ng asawa niya, panatag ang kalooban niya. Agad namang lumapit ang medical team para i-check ang kalagayan ni Demetrio bago ito isinakay sa stretcher. Mabuti na lang walang major injuries na natamo ang lalaki, pero ilang sandali pa, problemadong nagkatinginan ang medical staffs. Kahit na walang malay sa Demetrio, ayaw naman itong bitawan ng kamay ni Gretchen kahit anong gawin ng mga staffs. Sasabay na lang ako sa paglalakad, sa hestyon ni Gretchen para tuluyan na silang makaalis sa lugar. Okay, aalalayan na lang kita, Miss Gretchen, lalo pat nasa paanan pa ng bundok ang ambulansya, sa hestyon ni Jomar. Kung gaano kahirap ang paakyat, mas lalo naman ang pagbaba dahil may dala na silang stretcher kung saan isinakay ang walang malay na si Demetrio. Kasabay naman ng stretcher na naglakad si Gretchen dahil hanggang ngayon, hindi pa rin binibitawan ni Demetrio ang kanyang kamay hanggang makarating sila sa ospital. Napailing na lang ang doktor na nag-asikaso kay Demetrio. Wala na tong ibang choice kung hindi sa pilitang paghiwalayin ang kamay nilang mag-asawa para mabitawan siya nito. Alam ko, mahal ninyong isa't isa, pero kailangan mo munang magamot, Mr. Yamoto. Muling dumaan sa pagsusuri si Demetrio sa ikalawang pagkakataon para masigurong nasa maayos na kalagayan ng lalaki. Na makitang wala nga itong major injury, saka pa lang nakahinga na maluwag ang lahat. Agad tinawagan ni Jomar sa Madam Marie at Hermania para di na mag-alala pa ang mga ito. Nang matanggap ang balita na natagpuan na si Colin, inutusan niya na ang mga tauhan niya na i-withdraw ang operasyon nila at agad siyang nagpunta sa ospital para bisitahin si Colin. Tinawagan na rin niya si Bianca para tumigil na ito sa pagtawag sa kanya. Mabuti naman at natagpuan na siya. Kapag nakita mo si Gretchen, kuya, dapat pagsabihan mo siya. Mag-asawa silang dalawa kaya tumigil ka, Bianca. Naiinis niyang sambit at pinatayan na ito ng tawag.
Minsan naiisip niya na baka hindi niya tunay na kapatid ang babae at na mali lang sa pagkuha ng bata ang mga magulang nila. How could he have such a weirdo sister who doesn't understand the line? Pagdating niya sa floor unit ng kinaroroonan ni Colin, agad niyang nabataan si Gretchen na nakaupo sa bench. Baka sa mukha nito ang pagod. Napabuntong hininga siya bago lumapit sa babae. How are you feeling, Gretchen? Natigil siya sa pagsasalita nang makita ang mga daliri ni Gretchen. Agad niyang hinawakan ang kamay ng babae at sinipat ng tingin. What happened to your nails? Puno ng pag-aalala niyang sambit. Halos ang 10 daliri nito ay madumi at nagkasugat. Mukhang mas malala pa ang injury nito kaysa kay Colin. Your wounds should get treated immediately. Baka ma-infection yan. Mabilis namang binawi ni Gretchen ang kanyang kamay at tinago. Dahil lang to sa paghukay ko kanina, Sir Anthony, at may nurse na kumuha ng gamot para sa akin kaya wala ka nang dapat pang ipag-alala. Dahil matalas sa ibang bato kanina, di niya namalayan na nabutas na palang safety gloves na suot niya. Di niya rin ramdam na may sugat siya habang nasa bundok pa sila. Kung di pa siya sinabihan ng doktor kanina, hindi ba niya mapapansin na nagkasugat na pala siya? Come on, Gretchen, I'm just worried about you. She's my wife, Anthony. There is no need for you to worry about her. Ako nang bahala sa asawa ko. Ani ng isang malamig na boses. Nakatayo si Demetrio sa hamba ng pintuan ng silid nito at naniningkit ang mga mata na nakatitig kay Anthony. Kulang na lang kainin ito ng buhayang lalaki. Parehong gulat si Gretchen at Shomar sa presensya nito. Pareho nilang hindi inaasahan na magigising agad si Demetrio pagkatapos ng nangyari dito. Gising ka na pala. I guess makakapagpahinga na si Grandma Hermania mula sa pag-aalala sa'yo, pag-iiba ni Anthony ng usapan. Pero walang balak sa Demetriong palampasin ng lalaki, lalo na nang makita nitong hawak-hawak ni Anthony ang kamay ng asawa niya. Hindi na kailangan pang mag-alala ng president ng Inoue Corporation kung maayos lang bang kalagayan ko o hindi. You should focus on your company, Anthony, especially your sister who loves to cause trouble between me and my wife. Malamig nitong turan bago hinawakan ng palapulsuhan ni Gretchen at nilayuto mula kay Anthony. Nag-aalala namang napatingin si Anthony at baka masaktan si Gretchen sa paraan ng pagkakahawak na Demetrio sa kamay nito, pero pinagsarahan na siya ng lalaki kaya wala siyang nagawa pa kundi lisanin ng ospital. Ayos ka lang ba? Is the baby alright? Di ka na dapat pang pumunta sa bundok, it's too dangerous. Hindi na natapos sa Demetrio ang sasabihin niya sana ng pagpapaluin ni Gretchen ng kanyang dibdib. Imbes pigilin ng babae, hinayaan niya tong saktan siya sa bayakap sa babae. Makalipas sa ilang sandali, tuluyan itong tumigil at tumagulgol ng iyak. Sabi ko sa'yo, bumalik ka sa akin ng ligtas. Kung di pa kita pinuntahan doon, baka hindi ka nila matatagpuan hanggang ngayon. Galit nitong asik. Huminga siya ng malalim bago inalikan ng tuktok ng ulo nito. I'm sorry, tanging nasabi niya. Wala siyang balak na sabihin ditong totoong nangyari sa kanya dahil mas lalo lamang tong mag-aalala. He will solve his problem secretly dahil baka makaapekto ang anak nila kapag pinagtapat niya sa babae na may nais tumapos sa buhay niya. Please stop crying, wife. Anong gusto mo? Tatawa ako. Pagkatapos mo halos ibuwis ang buhay mo sa babaeng yon? Nang gagalaitin itong sambit. Di niya mapigilan ang sariling mapangiti. Nang mapansin itong naging reaksyon niya, isang malakas na hampas sa dibdib niya ang ginawa nito sa kanya dahilan para mapaigik siya. Walang nakakatawa sa sinabi ko, Demetrio. Meron, Gretchen. I can sense that you're jealous and it makes me happy. Pakiramdam ko nais mo ko ipagdamot sa iba kaya natutuwa ako. Continue doing that. Mas gagaling ako agad pag naging possessive ka. Imbes na kiligin, mas lalo lang na nainis si Gretchen. Tingin mo ba madadala mo ko sa mga paganyan-ganyan mo? Mas sungit niyang asik. Tingin mo ba madadala mo ko dyan? Napanguso sa Demetrio bago siya marahang hinila papalapit sa katawan nito at muli siyang niyakap. I am sorry for making you worry, wife. I didn't mean it. Di siya sumagot at sumimangot lang habang marahang hinahaplo sa Demetrio ang kanyang buhok. Di mo ba ako patatawarin? Mabilis siyang umiling. Tell me what you want me to do pero patawarin mo na ako. Ilang sandali siyang nag-isip bago nag-angat ng tingin. Wala kang kailangan gawin. Come on, wife, I'm still sick. Hindi ba pwedeng maging excuse yon para patawarin mo na ako? Malambing nitong tanong.
Pinilit niyang pigilan ang ngiti na mas kumawala sa kanyang labi. Kanina lang inis na inis siya dito tapos ngayon bigla na lang nawala ang lahat. Pag-iisipan ko, ani niya bago sinubsob ang muka sa dibdib nito. Nasa ganon silang kalagayan nang bumukas ang pinto ng silid nito. Nang tingnan niya ay ang nurse yon na may dalang panggamot sa sugat niya. Bagya pa tong nagulat nang makita sila at mabilis na nag-iwas ng tingin. Agad siyang kumawala mula sa pagkakayakap ni Demetrio sa kanya. Ayaw pa sana siyang bitawan ng lalaki pero marahan niyang hinampas ang dibdib nito. Gagamutin ko na po ang sugat ninyo, Miss Miranda. It's Mrs. Yamoto. Bigla ang singit ni Demetrio. Marahas siyang nag-angat ng tingin at pinanlakihan to ng mga mata. Nagkibit balikat lang si Demetrio na para bang kaswan lang nakataga ang kumawala sa labi nito. Okay, gagamutin na po kita, Mrs. Yamoto. Nahihiya naman siyang tumango. Habang abala ang nurse sa paglilinis ng sugat niya, hindi umalis si Demetrio sa tabi niya na para bang binabantayan siya nito. Pati ang nurse na aasiwa na sa kinikilos ng asawa niya. You should also have a full body check-up para masiguro natin ang kalagayan mo at ng baby natin. Umakit ka sa bundok kung saan maputik ang daan. Hindi ako mapapakali hanggat hindi ko nasisigurado na maayos ka talaga, Gretchen. Ani Demetrio, nang silang dalawa na lamang. Mataman niyang pinagmasdan ng lalaki. Hindi naman sa nais niyang gumanti pero ngayon nararamdaman na nito ang pag-aalala at pagkabalisang nararamdaman niya nang mawala ito. Pero pinili niyang hindi yon sabihin pa sa lalaki lalo pat concern lang naman ito sa kanya. Ayos lang talaga ako. Wala akong nararamdamang kakaiba. Kaswal niyang tugon. Huminga na malalim si Demetrio bago tumabi sa kinauupuan niya at niyakap na naman siya. Sinubukan pa niyang kumawala mula sa bisig ng lalaki pero hindi siya nito hinayaan. Bakit ba yakap ka ng yakap? We are away from each other for a day. Namiss kita kaya't gusto kitang yakapin. Just let me do this para mabilis akong gumaling. Malambing nitong usal. Sarkastiko naman siyang natawa. Hindi niya talaga lubos maisip na lalabas sa mga katagang iyon sa bibig mismo ng asawa niya. Tumigil ka nga. Kung gusto mong gumaling ka agad, mahiga ka doon sa kama at magpahinga. Hindi ba't yun naman ang sabi ng doktor? Aniya at sinubukan na namang alisin ang braso nito na nakapulupot sa bewang niya. No, it's better this way. Suway nito at siniksik pa ang mukha sa kanyang leeg. Napabuntong hininga na lang siya at hinayaan si Demetrio sa ginagawa nito. Ilang minutong lumipas na nanatili sila sa ganong posisyon. Pero maya-maya pa ay bahagya na siyang nagkamalay nang maalala niya. Rogelio Moto? Napasilip siya kay Demetrio at ilang beses na napalunok. Hindi siya sigurado kung tama bang sabihin niya sa lalaki ang nalaman niya. Dahan-dahan namang napasulyap si Demetrio sa kanya. Nang makita nito ang ekspresyon niya, unti-unting nangunot ang noo ng lalaki. What's wrong? May masakit ba sa'yo? Should I call the doctor? Sunod-sunod nitong tanong habang silisipat siya ng tingin. Mabilis naman siyang umiling. I'm alright, Demetrio. Awat niya sa lalaki. Natigilan naman to at pinukol siya na isang nagtatanong na titig. If you're fine, then why do you seem anxious? May problema ba? Sandali siyang napatitig dito bago humugot ng hangin at nagsalita. Tungkol sa kidnapper ni Bianca. Ramdam niyang natigilan si Demetrio sa sinabi niya pero maya-maya lang nakabawi ito. What about it? Hindi ko alam kung maniniwala ka sa akin pero narinig ko si Mr. Yorel Yamoto habang may kausap sa cellphone. Demetrio, siya ang nagpadukot kay Bianca at balak pa niyang patayin. Naikuyom na Demetrio ang kanyang kamao. Kung si Yorel ang nagpadukot kay Bianca, then he must also be the one who lured him into the woods. Mukhang lalaki nga ang nagtangka sa buhay niya. Grabe talaga ang nagagawa ng pag-ibig. Kilig naman si Demetrio at hinanap pa talaga siya ni Gretchen sa kabila ng kalagayan nito. Selos pa si Gretchen at dahil sa paghahanap ni Demetrio kay Bianca, napahamak pa ito. Pero sa tingin niyo mga ka-Ashton, si Rohel din kayang dahilan kung bakit na-trap si Demetrio sa kuweba at halos matabunan ng putik? Ano kaya ang gagawin ni Demetrio lalo na't tumibay ang hinala niya kay Rohel dahil sa sinabi ni Gretchen? Nako, pakaabangan niyo po ang susunod na kabanata. Huwag po kayong aalis.